Ito masarap na pwesto. May puno. Yan. At iniisip ko pa kung meron pa ako nakalimutan na ilalagay sa compartment. Guys, nandito na pala ako sa pabataan na to. Hermosa na yata. Papunta ngayon tayo ng Zambales at magka-camp tayo, magmo-moto camp tayo, magso-solo camp tayo. Bali excited ako ngayon dahil first time ko na gagawin to sa talambuhay ko, na magmo-moto camp at magso-solo camp. Alas 9 ako nakaalis sa bahay sa Cabiao, Nueva Ecija. 12:30 na ng tanghali ngayon. Bali huminto muna kasi ako sa bahay sa Lubao. Nag-stop over muna ako doon para kamustahin yung pamilya bago ako dumiretso dito sa Zambales. Tulad ng sabi ko kanina ay magso-solo camp tayo. Medyo excited ako, no, na i-share sa inyo kung ano yung mga gamit na meron ako. Dito na lang ako mag-park. Pwede naman yata dito. Dito na lang. Lalakarin ko na lang yung palengke. Okay naman siguro dito. Yep. Uy, ang bigat. Dito na ako sa bahay ng Castillejos. Bali dito na lang talaga ako nag-park. Sa may simbahan na yan. Tapos yung palengke nandun lang naman, kaya lalakarin na lang natin yung palengke. Dapat ang plano ko dito, bibilang ko ng lock. Yung pang bike, ilalak ko dito, tapos dyan na lang sa side mirror para hindi ko na siya ilalagay dito. Pwede ko rin pala siyang dalhin. Kasi anto yung parang pang helmet talaga, helmet bag. Diskartehan na lang natin dito. Hindi ko pa alam kung anong sa tingin ko ang pwedeng lutuin natin sa campsite. Ang init pero masarap dahil buti na lang hindi umuulan. Boss. Shout out, sir. Sir, Shout out. pangalan po? J-Mark po. J-Mark. Tapos ano po, tuhog ni Don. Tuhog ni Don. Tingnan sir, pabalik ako ha. Tuhog ni Don, J-Mark. Nahihirapan tayo mamili kung anong putahe. Dito ang mga meat. Dito naman ang mga isda. Ano lang? Ilang peraso po? Magkano yung quarter na to? Sige, patimbang po. Magkano po by kilo? 66. 66. Tsaka po, pwedeng pasama ng isang atak. Isang peraso? Isang peraso lang. Parang ano na lang, ang kulang natin toyo, suka, luya, hindi luya, bawang, sibuyas at tawag ito, dahon ng laurel, sibuyas, dalawang sibuyas, isang maliit na bawang. Magkano po yung sili? May piraso lang po ba? 3. Ayun, 3-5. Ere po. Saka po, may dahon ng laurel po. Meron, ayan. Isa po. Tsaka po nakasachet na toyo suka, yung maliit lang po. Yung nasa pack. May gata po kayong naka... Ako, mama.
sige po, isa po din. Opo. Sakto na po ba yan? Adobo sa gata. Thank you. Pang almusal na lang ang hinahanap natin. Itlog. Itlog na pula. Yan po. O itlog na puti. Ang partner ng itlog, kape na lang. Tuyo? May tuyo ka, Teng? Magkano po? Dito? Ay, saan po ba? Ito? Tuyo po yan. Magkano po ang tuyo? 20 lang po yan. Oh, May ulam ka na. ang dami naman. Ito. Ako lang po mag-isa eh. Yan. Ito lang Dalawang ang bukas. gamitin mo umaga tapos isang bukas. Pang single lang yan kuya doon po. Pwede bang ano lang yung 10 piso? 10 lang. Opo. Sige na nga po. Ako lang po mag-isa eh. Baka Siyempre may kinabukasan pa, yung bang kinabukasan. ang kinabukasan. Pang single lang. Yan, pang umagahan ko lang po. Ako lang po mag-isa eh. Wala kang ano kuya. Bakit? Wala kang bagat. Walang kabit? Walang kabit! Ha? Bakit? Kala ko walang kabit. Mahirap yung kabit, mamaya Delikado po, sabit po tayo dyan. delikado ka doon. May trabaho po si commander ko eh. Delikado ka doon. Oo po eh. Ako lang po mag-isa. Sige po, thank you po. Sakto na yung pinamili natin siguro. Okay na, wala na tayong kulang siguro dito sa mga pinamili. Boss, ano yan? Ito, togi ba to, boss? Yung mga ako, boss, ng pamerienda mamaya. Ilan po? Bali, magkano po ba isa? Saan po isa? Mga 3. Balot Plastic, opo, plastic na lang. Pero may sticker kayo? Kayo nga pala, meron. Kasama ko to ha. Ere boss oh. Sa YouTube. Sa YouTube. Tsaka sa Facebook din. Dami naman tropa, dami niyan. Tama bang baksugan? Para akong magpapaksiw ah. You know, thank you ah. Boss, kaway na lang boss. Boss, kaway. You know. Sige po, thank you. Thank you po. May hapunan na tayo, meron pa tayong umagahan at may merienda pa tayo mamaya na toge. Paborito ko kasi talaga yung toge eh. Lumpiang toge na pinirito yung toge, yung may pabalot. So ayun, at ang lulutuin natin mamaya ay grabe, ang hirap pala mag-isip pagka andun ka na sa palengke. Ang dami mo makikitang karne, gulay, isda. Ang hirap mag-isip pero nagke-crave ako sa adobo sa gata. Gusto ko sana yung mga fresh milk eh, yung galing talaga sa buko, sa niyog. Kaya lang iniisip ko baka masira pagdating natin sa campsite kasi madali lang masira yun eh. So medyo malayo pa tayo ng konti eh. Guys, change of plan. Diretso na tayo ng Botolan siguro. Guys, magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating lakad ngayon. Naisip ko na humanap ng ibang campsite kasi parang hindi naman sa ano, nangangamba lang ako sa security ko ron. Medyo open pa siya eh. Bahala na, didiretso tayo ng Botolan. Hindi ko alam kung saan tayo makakarating ngayon. Ito ang challenge natin ngayon, maghanap ng campsite. 3 PM na, hindi ko alam kung anong magagawa nito. Ano to, ang lawak oh. Parang mga CR yan. Kasi ang gilid nito, ilog na. Ito na yung Botolan. Ito yung Botolan na na arko. Try natin dito sa Kahuwaya, Kalia. Testing natin dito kung may maaabutan pa tayo. Sana may mga slot pa. Sana may slot pa ng pagte-tent pitch. Ito ang daan, buhangin siya pero hindi siya ganun kakapal. Kayang-kaya dito ng mga 4 wheels tsaka 2 wheels. Parang ang daan nito, mas makapal pa yung sa Mapa 9 eh, kung napunta na kayo dun. Grabe tao dito sa Tumanga. Saan po pwedeng doon pa? Sige po, thank you po. Sa gitna, napagitan ng puno. Sige, okay na siguro dyan. Sige ate, okay na dito. Oo.
Thank you. Yeah. Kabi-kabilaan yung nagbibideo ko eh. Itong bag ko is gawa ng Mokoto. Ito yung expandable bag na waterproof. Dito lahat ng gamit natin. Latag muna natin itong ground sheet. Tinitignan ko kasi dito medyo malanggam sa pwesto na to eh. May bahay na langgam. Ang maganda sana nakaharap sa ilog dito. O pwede na dito dahil meron naman tayong canopy. O set up muna natin dito. Tinitignan ko kung may mga langgam. Bahay ng langgam, baka mamaya pugpurin tayo ng langgam. Yeah. Ang hirap naman, may langgam din. So ang next na itatayo natin ay yung canopy. Ito yung canopy. Teka, kapote to. At ito yung ating upuan, ang ating lamesa, at ang ating tent. So yan muna ang ating ilalabas at mamaya na yung iba. Yeah. Unahin na natin itong canopy para may silungan na tayo para sa mga first timer. Pegs, panali, yung pole. Medyo mamadaliin ko na yung pagtayo kasi ginagabi na tayo. Yan, maka-assemble na ang ating dalawang pole sa rito, sa dulo. Pakahirap palang mag-setup ng mga ganito. Pero pagka matagal ka na at nakabisado mo na, madaling-madali na lang sa'yo to. Itong canopy, dito lang ako magtatagal kasi first time ko lang din siya itatayo. Kaya lahat ng gagawin natin dito ay first time. At naubusan pa nga tayo ng oras dahil dapat dito na tayo dumiretso kanina pa. So mabuti naman at may natutunan ako sa pagtatali. Dito na lang siguro. Adjust naman siya, inahatak ko yan o. Look at that mga tol. Meron na tayong silungan. Siguro hahatakin ko na lang yan. Ito sa taas kasi medyo nakapaganon. Kailangan hatakin ko pa siguro dito or doon. Tingin ko na tayo ko naman ng maayos. Meron na tayong shelter. Ang susunod na itatayo naman natin yung tent. Dito yung tent. Nakaharap doon sa ilog. So dito natin itatayo. Yung mga pinaglalagyan natin, ililigpit muna natin bago tayo mag next step. Itong canopy tapos na, kaya liligpit na natin yung mga plastic at lagayan niya. Ito nga pala ang tent ko, Decathlon yung tatak. Ayan, may lagayan siya para dito sa mga pegs. Yan, 8 10, 11. Let's go. Set up na natin. Ang gusto ko dito sa tent na to, di-assemble siya.
Kasi ayoko ng mga parang isang build lang. At ito naman, dito i-shoot sa may butas na to. Yan. Ganon din sa kabila. Shoot natin dito. So kailangan natin i-bend yung pole. Yan, ganyan siya, naka-bend siya. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Tapos yung isa naman, kailangan ulit natin i-bend para maipasok dito sa butas. Pwede nyo ihiga muna yung pole para madali. Parang expert, no? Ganyan na siya. Tsaka natin kukunin yung hook dito sa gitna. Ayan na, nai-hook na natin. Bali dapat pala dito sa taas. Pag naikabit nyo na yung hook dito, pwede nyo na isunod yung mga hook dito. Ayan. Yun, no? Kapit na. Yun. Tapos ito kasi yung harap niya. Kailangan natin i-paste doon. Ito yung bukasan niya kasi. Meron na tayong silungan at meron na tayong tent. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Hinihingal na ako. Grabe, ganito pala mag-camping. Pero masaya dahil sa pag-setup ng tent. Masaya siyang i-setup na nakakapagod. At nakakatawa dahil nakakapag-setup tayo. Susunod naman ay yung upuan. Ito. Naliligo na ako sa pawis. Grabe. Ay, sarap maupo. Ito namang lamesa. Ayan, asan yung ano nito? Ayan, masok sa loob. Yung lutoan natin, may dala tayong sangkalan at yung kaldero at kawali. So, may dala tayong tasa at kutsara at tinidor. Ito yung kutsara. Ang cute, binabaluktot. Kutsilyo. Oo, kutsilyo nga. Mantika. Ang bigas. So, nalapit ko muna yung motor ko para mailagay ko rin yung mga ibang gamit. Alam ko na itong motor ko ilalagay ko doon sa pinakagilid para kasi diba dito nakaharang siya sa akin. Oh ha, para hindi tayo masyadong kita. Mga tol, may ginawa ako dito. Yung pole ko, binawasan ko ng isa para bumaba yung level niya rito sa likod. Pasensya na kayo, hindi pantay. Yan, mukhang okay naman siya. Hindi talaga pantay. Dito kasi sa gilid, napansin ko, pagka masyadong naka-level, nakataas na ganun, naka-level. Ngayon, pina-slide ko siya. Binawasan ko na isa yung pole para bumaba-baba siya. Tapos doon naman tayo nakaupo. Di naman tayo pansin doon dahil yung motor natin, ito yung motor. Grabe, sobrang hirap pala nito. Hindi, siguro late lang tayo nakarating kaya medyo nahirapan tayong mag-setup.
Kasi padilim na. Next time, dapat siguro mga nasa campsite tayo, mga alas 2 pa lang. Para nakakapag-set up tayo na maganda. Gabi na 6 na. Madilim na So, iigib muna ako ng tubig. Di na yata kita. Madilim. Hindi ko alam kung kita pa ako. Ito, nakaigib tayo. Bali, 10 liters naman to. Paano? Let's begin. Cooking show kahit madilim na. Walang tayo ng lagayan pala, no? Yung iba muna sa baba. No choice. Itong baba ko muna yung ibang gamit. Ang una natin gagawin ay magsaing. Magsaing muna tayo. Teka, di pantay. Yan, patay natin para hindi umaalog. Napakaliit ng lamesa natin. Ito ang problema natin pag maliit ang lamesa. Labas natin yung pagsasaingan. Ito, di pa naman natin kailangan to. Tabi muna natin. Ang galing meron siyang maliit na sandok pangkanin. Tapos ito siguro pang soup. Ganyan. Ganito. Lagi matitira pambukas natin. Na at mayroon na tayong apoy. Makapagsaing na tayo. Habang nagsasaing naman tayo ay maghihiwan tayo ng ingredients. Kaya naman siguro dito. Labas natin lahat ng ingredient na ating kailanganin. Unang sibuyas, sunod ang bawang, sunod ang sili, sunod ang gata, ang toyo mansi, ang toyo at suka, dating maputi, at ang main ingredient ang ating di pala to, togi pala to. Eto ang ating manok. Medyo bilisan na natin dahil nagugutom na rin ako. Uy, matalim din pala yung kutsilyo na to na bibili sa Shopee. Ayos kinamay no? Ang ating sinaing.
Nilipat ko yung kanin dito. Napakakunti pala nung nasahin ko. Kasi dito tayo magigisa ng adobo. Ito yung mantika natin. Ang dami pala. Dahil sa liit ng lamesa pala natin, ganyan ang nangyayari. So, kailangan dali natin yung malaking lamesa next time. Mantika. Tamang panggisa lang. Bawang in. Sili at sibuyas, pagsabay-sabay na. Pagsabay-sabay na yan. Kasama natin sa gisa. Mga 3 piraso lang. Sasangkot siya muna o manok in at ay mamaya na sa huli na lang siguro ba itsura ng ating niluluto. Malayo pa sa katotohanan. Nako, makunat na. Masarap sana kung mainit pa to. Maglagay na tayo ng toyo. Yeah. Gano'ng kadaming toyo? Natchay natin. Okay na yan. Gano'ng kadaming toyo lang. Alright. Ayan, nagsasabaw siya. Bango. Bango na yan. Sarap. Ang sarap kumunat. Sobrang nakakapagod yung araw na to. Sobrang nakakapagod pala mag-camp. Pagising kasi natin bukas, pumunta tayong ilog, tsaka doon tayo maliligo. Medyo tumahimik na. Nawala na yung nagpapatugtog ng malakas doon sa kabila. Tapos dito na lang ang meron. Di ba dapat doon tayo sa may isang campsite pupunta, kaya lang yung security ko, nag-aalanganin kasi ko na mag-camp doon kasi open na open siya. Hindi ko naman sinasabing delikado yung lugar, pero para lang sa akin, para makasigurado lang ako. So yun, kaya napunta tayo dito sa campsite na to sa may Kahuwa, Kalia. Ito kasi close to merong talagang bakod, tapos merong mga taker dito, may mga caretaker. Makakasiguro ka na safe ka rito. Uy, ay nakumukulo na. Pwede natin lagyan ng tubig, konting tubig lang, para magkaroon ng konting sabaw. Yan. Tapos pag kumulo, pwede na tayo maglagay ng suka.
dating maputi. Lagyan na natin ng toyo. Suka. Tapos pagkatapos nito, hintayin na lang natin kumulo. Suka, konting-konti lang, mga 1 pack. Chok lang. Ito palang atay, pag malapit na maluto, pwede na natin ilagay. Madaling maluto lang naman to eh. Grabe, ang liit ng lamesa natin, no? Meron akong lamesa ron, ganun kalaki. Ang liit eh, no? Lamesa na isa, yun yung dadaling ko next. O kaya, dadaling ko rin parehas to para madami tayong lagayan. Hirap pala pag maliit lang yung lamesa. Akala ko okay lang to. Ngayon trial camp natin, nalalaman natin kung ano yung mga pagkakamali natin, mga kulang natin, mga di dapat gawin. Ang ating final ingredient ay si Coco Mama. Coco Mama. Di masarap pag masyadong magata. Yung sakto lang. Mga 1 pack ulit. Grabe. Naglalawa. Oo, no? Oo, mga 1 pack na. Yun, okay na yan. At nalakas ko na yung apoy para ipaamoy sa mga katabing nagkakamp. Ayun na, kumukulo na ang ating sinabawang adobo sa gata. Grabe. Maapaw nga, 1 pack yung nilagay ko na Coco Mama. Yun, tingin ko luto na. Yabang naman, nakaluto. Ayun, oh. Ayos. Tingin ko luto na to mga tol. Tsibog na tayo. Kain tayo. Uy. Dito na lang din ako kakain. Kasi wala tayong lagayan. So ibaba ko na dito sa may lapag. Ibaba ko na tong gas stove. At mainit. Gutom na ako. Hindi ko na naitabi yung mga ibang gamit. Gabi naman yung kutsara na rin, tumutuklap. Yan, ito mo ng hita. Uy. Uy, makrema. Yeah. Yung lambot ng manok, oh. Yung lambot, lumambot siya, oh. The first bite. Ayos naman, kulang lang sa may naanap ako, anghang. Dapat pala 2 sili. 2 sili nilagay ko. Kulang sa sili. Masarap talaga yung gata na galing talaga sa niyog. Yung fresh na gata. Sa susunod, pagka naisipan ulit natin maggata, try natin sa malapit bumili para hindi mapanis. Sarap din. Siyempre, luto ko eh. Hap. Ate ato atay. Atay na may puso. Atay. First luto sa unang camping. Sakto liganin siguro.
Kapapakin ko na lang yung isa. Thai part kasi itong binili ko. Tapos pinahati ko lang, Thai part. Quarter. Pinahati ko lang sa dalawa. Isang legs tsaka isang thigh. Pagkatapos kumain, nakaantok. Pagod pa ako. Sarap mamahinga. Hello guys. What's up mga tol? Nakahiga na ako. So, sobrang nakakapagod ngayon. Ang daming nangyari, ang daming ginawa. Pasensya na kayo, di ko kayo nalibot ngayong gabi. At bukas ko na lang kayo ililibot at magpapahinga na muna ako. Sleep well. Gigising lang natin at kagabi medyo napuya tayo kasi may mga nagbibidyoke pa sa gawi doon sa kabilang campsite siguro. Tapos kagabi sobrang lakas ng hangin, yung canopy ko nililipad kaya medyo hindi ako nakatulog dahil nag-aalala ako baka tangayin ng hangin. Buti naman nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ayan. Ano na nga lang, nawala na lang sa forma. Kasi yung hangin sobrang lakas. Nabasag. Nabasag pa isa. Ay, nako. Tangingot. Nabasag pa yung isa. Nabasag pa yung isang itlog. Diyos ko day. Okay talaga na mag-invest sa portable power station gaya nitong EcoFlow Delta 2 Max kasi bukod sa pwede ka
masaya, joy. $11 minutes of recording, mukhang di naaabot to. Ganda ng tubig, ang linaw. May cottage dito na isa na masarap pagpwestuhan pagka hindi ko nasuot yung mic ko kasi magdadive tayo, kaya iniwan ko na doon. Sarap lang mamahinga rito, oh. Lamig din ang tubig, parang sa Maples River. May part na malalim-lalim dito. Hanggang kita ko ang lalim. Ilog na naman. Under the
dito sila lima. Presko. Duyan dito oh. Alam, kasya ba ako rito? Malawak yung lugar. Dami kang pwedeng pagpwestuhan. May mga cottages tulad nito. Tapos may mga open. Ito masarap na pwesto. May puno. Ikot ko lang kayo dito sa campsite. Kasi tindahan nila. Wala dapat sa may puno. Meron pa rito sa likod, malawak po yung pwesto nila. Kaya madaming pagpupwesto ng chicken. chicken. Maganda yung lugar, tahimik naman pagka wala nagbibideo okay, syempre. Okay naman dito, especially yung ilog nila, maganda at malinis, malamig. So, oras na para maligo, banlaw na tayo, tapos sisibat na rin tayo. What's up sa inyo mga tol? Time para umuwi na. Okay naman yung naging camp ko dito sa Camp Kalia dito sa Botolan. Ayan yung arko ng Botolan, yung may paganon. Ang weird nung ano niya, no, nung parang bundok yata yung shape na yun. So yun nga, pauwi na tayo at naging successful naman yung ating first camp, solo camp, moto camp. Thank you sa lahat ng mga umabot dito. Thank you sa lahat ng mga nanood at naki-enjoy sa ating video. So yun lamang mga tol, hanggang sa muli na moto camp. Maraming salamat sa inyo. At teka pala, ano pala ang next lulutuin natin sa camping, ano? Comment nga kayo mga tol kung meron kayo naisip, baka kaya natin lutuin syempre. So yun lang, ride safe at drive safe sa atin lahat. Pauwi na, let's go.